Mabuhay, Rob dito. Welcome back sa Beyond 50s, ang aking kwento. Isipin nyo ito, Auckland International Airport, 2004. Sa harap ko, 7 kilo ng pure methamphetamine. $7 million ang street value. Pero mas mapanganib pa sa drogang yan ang mga tao sa likod nito. Isang Iranian syndicate, suportado ng mongrel mob. Bago pa lumapag ang eroplano, alam na namin ang The Triangle. 3 tao ang bumubuo sa laro. Ang English courier, ang mule na may dalang 7 kilogram. Akala niya, siya ang bida. Ang Iranian watcher, nakasakay sa parehong eroplano, binabantayan ang courier nang hindi nito alam. Trust but verify, ganyan kalupit ang sindikato. At ang Iranian receiver, nag-aantay sa arrivals gate. Siya ang kukuha sa courier. At sa $7 million na karga nito, nakabang na ang receiver sa labas ng gate, pacing back and forth. Tinitingnan ang relo. Hindi namin pwedeng patagalin ang courier sa loob dahil kapag nakatunog sila, tapos ang boxing, mayroon lang akong 15 minuto para kumbinsihin ang English courier na maging double agent para sa amin. Dinala namin siya sa room. Putlang-putla siya. Sabi ko, look, your own people don't trust you. May watcher silang pinasapay sa eroplano mo para tiktikan ka. If you walk out there alone, you're a dead man. Work with me and I'll be your shield. Ginamit ko ang kaunting zippy charm. Nakuha ko ang buy-in niya. He agreed to flip. Wala nang oras. Mabilis namin siyang binatukan ng wire. Pinalabas namin siya. Sinalubong siya ng Iranian receiver at dinala sa isang hotel sa Auckland CBD. Binantayan namin ang bawat kanto. Ang huling destinasyon nila, Sky City Hotel. Doon lumabas ang ika-4 na karakter, ang Iranian ringleader, ang Big Fish. Doon sa gitna ng luxury hotel, binalak nilang i-finalize ang deal. Inalagaan ko ang aming courier, sinisigurong hindi siya bibigay sa kaba. Sabi ko sa Detective Sergeant, Sir, targets are in sight. The ringleader is in the building. Nagsimula ang aming 72-hour surveillance mission. 3 araw na walang tulugan, kapelang ang puhunan. Susundan namin sila mula Auckland Casino, papuntang Rotorua, hanggang sa Mountain Maunganui. Pero sa kalagitnaan ng 3 ito, nangyari ang bangungot ng bawat investigator. Sa gitna ng puyat at tensyon, biglang nabulag ang team namin. Nawala ang courier at kanyang drug handler, $7 milyong at buhay ng witness, naglahong parang bula. Anong gagawin mo kapag nawala ang target? Itutumba na ba ang courier o mahahanap pa namin ng tail? Abangan ang nagpupuyat at madugong finale sa part 2 ng Operation Precious. Don't forget to like and subscribe. This is Rob, aka Zippy. See you in the next one.